So, type this if ready na. Gusto ko lang makita kung delay. Go. Sa TikTok, tsaka sa FB. Type this if ready na. Okay. Hi, Jessoy. Thank you for watching. Okay, game. Ready na. So, let's start. By the way, my name... Good evening po, boss. By the way, my name is CryptoCham Trader. And for today's video or live session, ang itatopic natin is trading confirmation. So, this will be recorded and ma-upload across social media, pati sa YouTube. Then, if hindi pa kayo familiar sa previous session, which is yung basic understanding ng market, kung anong klaseng trader ka, kaya may poll dyan kung anong klaseng trader ka, kailangan mo munang alamin yon, panoorin mo yon. Then, punta ka dito sa trading confirmation para malaman mo ano yung POI or ano yung itatopic natin. So, let's start na sa trading confirmation. When you say trading confirmation, ito yung, from the word itself, confirm, kino-confirm mo kung yung market mag-a-align sa bias mo. Let's say, bullish ka or bearish. Pero bago tayo tumalon sa trading confirmation, i-explain ko muna sa inyo yung point of interest or yung POI. So, may papakita ako sa inyong picture. Tapos, doon nyo hahanapin kung nasaan yung trading confirmation. Mabilis ba ako magsalita? Excited ako palagi magturo eh. Ito yung papakita ko sa inyo na few of the POIs na pwede nyong makita sa market. Itong placement. Okay? So, basic lang to and majority sa inyo familiar dito. Dito nyo hinahanap yung POI. Okay? Let's say for example, you are looking for bullish and pataas yung market mo. Pwede mong hanapin yung point of interest dito sa support, sa demand, sa discount, or any lower structure. Or sa bottom, sa ilalim. Doon hinahanap yung bullish confirmation. So, dalawa lang naman yung confirmation. Bullish confirmation, tsaka bearish confirmation. So, pag sinabing point of interest, ibig sabihin, dun ka lang interesado mag-trade. Hindi ka magte-trade pag hindi pumunta yung market sa point of interest mo. For example, this is grass. Okay, may question agad tayo sa TikTok. Paano mo masabing valid yung POI mo? Using your confirmation. Okay? Let's say for example, this is grass and nilagyan ko to ng POI dito. Ang nilagay ko lang support. Ngayon, paano ang hahanapin natin dito? Bullish confirmation. Ngayon may question na, paano mo masabi valid yung POI mo for bullish confirmation? Kaya mo i-apply yung confirmation kasi dito mo hahanapin kung bullish ba yung reaction niya dito sa support or bearish. Pag bearish confirmation kasi yung nakita mo dyan, hindi mo ipoproceed yung long position mo. Copy. Okay. Sa kabilang side tayo, let's say bearish confirmation tayo. Dito yan pa palagi hahanapin sa taas. Resistance, sa supply, sa premium, sa higher structure. Sorry, malito ah. Lower structure. Sa higher structure. Ngayon, dito tayo sa grass. And, pupunta tayo dito sa taas. Sabihin natin, ang gamitin natin is premium and discount. Kaya, nasa taas tayo. Hahanapin natin dito sa premium. Ngayon, dito sa premium, ang hahanapin mo dyan is bearish confirmation. Kasi sa taas ka naghahanap. So, how would you know na magkakaroon dito ng bearish confirmation? Using this 1 to 5. Okay? So, ang tinuturo ko lang dito sa ilalim, yung point of interest, and i-apply mo yung confirmation mo pag tumama na siya sa point of interest.
Are we clear? Nagalit. So, yon, okay? So, maraming klaseng POI. Ito na yung iba. Merong resistance, merong supply, merong premium, merong higher and lower structure, merong order block, merong fair value gap, merong liquidity, merong breakaway gap, sobrang dami. Okay? Merong structure, may gunbacks, may wave, and so on. So, dun yung hahanapin yung confirmation. So, punta na tayo sa topic. Yung trading confirmation, binibigyan niya kayo ng confidence para mag-bid sa trade nyo. Okay? Pag ikaw kasi, sobrang dami mong confirmation, nagkakaroon ka ng confidence sa trade mo. And kaya mong i-risk yung capital mo pag confirm ka na sa market. Disclaimer, hindi porket nakuha mo tong 1 to 5 confirmation and pasok siya sa TA mo, is gagana na siya. Pwedeng makuha mo tong 1 to 5, checklist, check siya lahat, pero pumalya pa rin yung trade. And it happens. Ang ginagawa lang ng trading confirmation, nilelesen niya yung noise at saka yung confusion mo sa market. At least pag may ganito ka, may checklist ka sa market kung ano yung gagawin mo. Okay? So, mag-start tayo sa candlestick psychology and idadaan ko kayo dito detailed by detailed. So, make sure makinig kayo. Okay? At saka, mag-comment kayo dyan kung mabilis ako magsalita kasi masyadong marami yung topic eh. Para mabagal. Alam niyo yun? Wait lang, inom lang ako water. Gets na yung POI? Clear tayo sa POI? Ano ba POI nyo? Sige. Comment nyo dyan kung ano yung mga POI nyo, kung saan kayo nagte-trade. You know, ganda ng boses mo. Sana all. Ganito lang naman yung POI eh. Let's say, support and resistance. Currently, si market nandito. Basically means, walang trade. Okay? Kasi hindi siya tumapik sa support ko or sa resistance. Walang trade. Yun yung POI, point of interest. So, clear tayo dun Tatay ko, SNR, OV. So, punta na tayo sa candlestick psychology. And dito tayo sa... By the way, if need nyo yung slide nito, nasa Google Drive to, dito. Okay. Pagpasok natin dyan, punta tayo sa candlestick. Tapos, dito sa candlestick study. Tapos, makikita mo na ito yung multi-pole candle pattern. Boss, ask ka lang paano yung 1M in ang gamit ng time frame. Okay lang yung 1M. I think na-discuss ko yan sa previous session. What's the ideal time frame po for checking POI? Yung tanong dito na paano yung 1M, 1 minute na time frame gagamitin? Tapos dito naman sa TikTok, what's the ideal time frame for checking POI? Doon yun sa session 1, papasok doon kung anong klaseng trader kayo. Kasi pwedeng yung POI mo for scalper, hahanapin mo siya sa 15 minutes. Ako as swing trader, hinahanap ko siya sa 4 hours. Yung day trader, naghahanap sa 1 hour. Okay, depende sa type ng kung anong klaseng trader ka, doon mo hahanapin yung POI mo. So, for example, ikaw ay scalper, 15 minutes below. Hindi ka maghahanap ng point of interest sa 4 hours kasi pang time frame yun ng swing trader or day trader. Yes, yung pinaka-low na week and high na week, pwede yung POI. Liquidity yon. So, welcome kayo dito. So, punta na tayo dito. Multiple candle pattern, okay? Makikita nyo itong candle na to, kaya ito lang yung pinakita ko. Kasi 5 lang siya, and madali lang siyang tignan, okay? Hindi nyo kailangan i-memorize. Kailangan nyo lang i-visualize kung ano yung itsura ng candle. So, nakikita nyo to, solid, tapos medyo yung body niya nasa taas, ito naman yung body niya nasa gitna, ito naman sobrang nipes, and ito naman nasa baba.
And lahat to is bullish candle. Ito naman, bearish candle. So, hindi na ako magdudwell dito kasi mas maganda itong isa. Itong candlestick tells a story. So, ito yon. So, dito sa candlestick tells a story, magkikwento ako sa inyo. Kinentuhan. Mag-focus muna kayo sa most bullish to least bullish. Itong most bullish, ibig sabihin, malakas yung buyer. They are in control of the market. So, ito yon. Pag nakita nyo itong dalawang to, malalakas na bullish reaction to, especially sa higher time frame. Ito naman, this is, buyer is in control, pero, ano siya, stagnant siya. Medyo nasa middle siya, hindi siya ganun nagko-control ng market. Kumbaga, sideways. And ito naman, least bullish. Meaning, buyer yung color, pero nangihina si buyer. Mahina yung reaction ng candles. So, anong sinasabi sa'yo nitong tatlong to? This is bullish, sideways, and bearish. Okay? Puro green candle yan ha. Pero yung candle, ang story niya is, this is bullish, this is bearish, and this is sideways. Ay, baliktad. Sideways and bearish. Na-carried away yan, baliktad sinabi. Okay, so I hope na gagets niya na bullish, bearish, ito naman sideways yun nasa gitna. So, punta naman tayo dito sa red candle. Most bearish to least bearish. Pag sinabi most bearish, mas malakas yung selling pressure niya. RD, long time no see. Thanks for joining. So, ito, yung most bearish. Pag nakita nyo tong dalawang to, ibig sabihin, malakas yung selling pressure sa area na to. Pag nakita nyo naman to, seller is in control pero sideways, katulad ng nito. Tapos pag nakita nyo naman to, yes, color red yung candle, pero it indicates na malakas na yung buyer dito sa area na to. Ang reason kasi niyan is ganito. Yang may mga buntot na yan. Imagine si seller na color red. Yan, si seller na color red. Nandyan lang siya dati. Tapos, bumaba siya ng ganun. Ibig sabihin, ganyan yung binaba niya, kahaba. Pag natulak siya ng ganun, yung binaba niya na ganun kahaba, nag-iwan siya ng print ng buyer kung hanggang saan siya bumaba. So, bumaba dyan si seller, tapos naitulak siya ng pataas. Yung tumulak na pataas na yon basically means buyer lang yun na tumulak sa kanya. So, nagigets niyo yung reason bakit yung candle na to is weak na for buyer. Kasi, naabot nila yung pababa, pero naitulak pa rin sila pataas. Meaning, lamang na yung buyer. And vice versa, same lang din dito. Natulak na ng buyer pataas, bumagsak pa pababa. Lamang yung seller. Okay. Gets? Nakakasunod pa po. Pwede huminga. Walang tapon oras nyo dito. Akong bahala sa inyo. Tuloy. Okay, go. Itong mga nasa Facebook, mga shy type, ayaw magsi-comment. Yung sa TikTok, or delay lang talaga. Okay. So again hindi nyo kita nyo walang pangalan to, hindi nyo need pangalanan tong mga candles na to. Basta alam nyo kung saan siya gagamitin tsaka yung concept niya. So, since marami to masyadong candle, let's group the candle into 3. Okay? So, this is group number 1. Pangit magsulat no? Siyempre, mouse gamit ko.
Yung isa sa FB nanonood, sa TikTok nagko-comment. 2. And ito 3. So, itong 1, sila yung bullish. Bulls. Yung 2, sila yung bear. Hindi nyo na lang isulat ko. Pasensya na. Yung 3, sideways. Okay. Ano yung binigay sa'yo ng market? Yung, ano ba yun? Direction. Yung confirmation, yung inaantay. Yung bias. Tatlo lang naman yun. Bullish, bearish, or sideways. Ngayon, kung bullish yung market, dapat, pag bullish ang hinahanap mo, nasa 1 ka tumitingin for confirmation. Ganyan yung itsura na dapat makikita mo sa market. And saan mo hahanapin yan? Balik tayo dito. Dito, sa support or sa demand. Hindi ka pa late. Nag-start lang kami ng 6. So, yun na. Saan nyo hahanapin yung group ng 1? Kasi same lang naman yan eh. Malakas yung buyer dito. Same lang yan. So, kung makikita mo tong second candle na pareho lang nito or nito, same lang kasi sila na bullish reaction. Dito, malakas yung buyer. Sobrang lakas. Dito, nangihina na si seller. So, basically means vice versa. Malakas na si buyer. Kahit red yung candle. Saan mo hahanapin yung number 1? Dito yung placement niya. Sa support, demand, discount, or any lower structure. Or mga order block na nasa baba. Sell side liquidity, sell side imbalance, order block sa baba, lahat ng nasa ilalim. Dun mo hahanapin tong 1 kung ang confirmation mo is candle. Next, kung to naman, bearish yung market. Dun mo siya hahanapin yung placement niya sa resistance, sa supply, sa premium, sa higher structure, sa buy side liquidity, sa buy side imbalance. Okay? Dun mo hahanapin sa BC. So, going back. Yung 3 naman, dito mo makikita yung sideways, yung nasa gitna ng market. Let's say for example, itong chart na to, andito yung resistance natin and andito yung support mo. Makikita mo dyan sa gitna na yan is papakitaan kanya ng mga sideways candle. Meaning si market nasa structure pa lang within the center. And pag ganyan nakikita mo, it's either pumunta siya sa resistance or pumunta siya sa support. Okay? Clear tayo dyan. Ngayon, ito yung question kanina. Ibabalik ko kayo sa question kanina. Let's say, for example, nandito tayo sa support. Tapos, ang pinakita sa yung candle, number 2. Okay? Ulit. Let's say, POI mo nandito sa resistance. Ang pinakita sa yung candle, number 1. Okay? 1. Take note ha. Resistance, number 1. Hindi dapat hinahanap yung number 1 sa resistance kasi nga, dito siya hahanapin. Sa support. So, pag nakita mo yung itsura ng ganitong candle, number 1, sa resistance, most probably, this is manipulation or fake out. Okay? Or pwedeng inducement. Pwede kang maging liquidity. Pwede kang ma-fake out or ma-bull trap. Kasi dapat yung 1, makikita mo siya sa support, hindi sa resistance. Yung placement. So, we have a good example here sa grass. And eto. Yan. Okay? Dalawang candle yan na number 1. So, nakikita nyo ba? Shout out po sa'yo, Boss Cham. Shout out din sa'yo, Ben Jackson.
So yan, nakikita nyo ba? Um, Itong first candle tsaka second candle, pareho yung group number 1. So punta ulit tayo dito. However, itong group number 1, dapat sa support to hahanapin. Okay? Hindi sa resistance. Kasi dapat, ang makikita natin sa resistance, number 2. Kasi nga gusto natin mag-sell. Okay? Resistance More on selling pressure. Number 2 dapat yung makikita natin. Ngayon, ibig sabihin, itong dalawang to, nag-fake out to ng mga traders na gusto mag-long. Okay? Kasi syempre, kung naka-base lang sila sa candle at nakita nila to, uy, shooting star or hammer, pwede na to ilong, bullish to. Pero nakita nila yung placement nasa resistance. Doon sila matatrap. Dapat nakikita nila yan sa bottom or sa ilalim. Same thing kung ilalagay natin dito yung support. Makikita nyo dito na sa tuwing nag-a-approach si market sa area na yon, nire-reverse niya. Although itong candle na to, malaking bearish structure yan. Dapat pababa yan. Pero tingnan nyo, ni-reverse ng price pataas. Kasi nga, nagiging manipulation yung candle niya. Nagiging fake out. Okay? So, I hope matutunan nyo kung paano bumasa ng candles. And nandito yan. Sa G-Drive na to. Okay. So, once na group na natin to, ito lang nakuha nyo yung concept. Pwede na kayo, pag naintindihan nyo yun mabuti and na-apply nyo sa market, pwede na kayo mag-develop ng another candle structure. Let's say, back lang tayo ng konti dito. Tapos, candle patterns. Ayan. Maraming combination ng candles na papakita niya sa inyo. For example, ito. May bearish, may bullish, and marami na yung combination ng candle. May engulfing, harami, piercing, tweezer, morning star, evening star, and so on. May combination din ng 4 candles or 5. Yan. Okay, bullish or bearish. And ito pa. Diba, marami na siyang combination. So, dun ka muna mag-start sa group na to na 1, 2, 3. Then, tsaka mo na siya i-improve pag naintindihan mo na siya. Para madali mo na lang i-add yung different candles. By the way, no need to memorize the candles. Free po ba mga file niya, Boss Chang? Yes, mayroong access niyan sa Google Drive. Basahin niyo lang yung pin. And naka-pin sa Telegram. So yan, that's for candlestick. I hope clear tayo dito. Any question? Candlestick pa lang yon. Right? Para maubos laway ko dun. Ayoko na mag-dive deeper sa candles kasi may 4 pa tayo na topic. Coach, walang sounds. Kanina pa ako nagsasalita. Ngayon ka lang nagsalita. Nasa link po yung nasa bio po yung Telegram link. Walang sound. How about the others? Uulitin ko to. Sa TikTok meron, no? Akala mo lang wala, pero meron. Okay, meron. Proceed. May natutunan sa candles, clear. So, alam niyo na kung saan nahanapin Huwag kayong liquidity ng mga trader. Nadulas. Nadulas tuloy. Okay. So, punta naman tayo sa price action and patterns. Pag sa price action and patterns naman, by the way, bigay mo na ako ng example. Sige, i-chat ko later sa yung link ng G Drive. So, magbibigay ako ng example dito. Ayan.
Kung dito yung resistance mo, ito isang confirmation na tama. Tumama siya sa resistance, ganun yung reaction niya, bumagsak yung candle. So, check. Tama yan. Hanap pa tayo dito. Ito. Let's say this is your support. And makikita mo tong mga reaction na to, which is bullish candle yan. Bullish candle to, check. Tama yung gamit. Nasa support sila. Okay? Sa resistance, ito naman. Let's say this is your resistance. Ito yung candle niya, which is pabagsak. Check yan. Correct. Ito yung example ng liquidity. Nakakita ka ng ganyan. So, dapat pataas yan. Pero mapapansin mo, bumagsak yung market. So, X. For example, isa pa to. Nasa support. Tapos, pinapakitaan ka ng group 1 candle, which is pa-bullish. Pero tingnan mo. Dapat ito pa-bearish, pero tingnan mo, tumaas yung market. So, X yung gamit nito. Yes, applicable to sa Forex. Possible ba pag na-break si resistance, change of character na ba? Yes, breakout tawag doon. Yan, so makikita niyo yung mga yan na candle. At least nakakuha kayo ng examples kung saan siya hahanapin. And kailangan niyo lang masana yung mata niyo. So, nasa taas to, correct, resistance. Then, that's the candle. Same thing dito, nasa taas. Makikita niyo yung mga nasa taas. Ganun na ganun yung itsura ng candle niya. Yan, and yan. By the way, dapat ang kasunod nitong candle na to, color red. Kasi pag ang sumunod na candle dyan is green, invalidated agad yan. X mo siya agad. Sana all. May X na. Parang ito. Ito yung example. Pababa siya, dapat next dyan is red. Pero tingnan mo, sinundan siya ng green. Bakit green? Kasi bottom to, support to eh. Hindi naman siya pababa. So, same thing dito. Bullish dapat yan, pero dahil yung next candle niya, kung i-combine nyo, dapat green yung next candle niya. So, dahil red to, cancel mo na tong malaking candle na to. So, tapos na tayo dito sa candle structure. Lipat na tayo sa price action and patterns. Okay. Sa price action naman, when you say price action, more on are you trying to predict the market? Ang TF. One day to sa grass. No, I'm not trying to predict the market. I'm teaching trading confirmation. So, number 2 na tayo. Price action. And maraming price action sa patterns tayo. Okay? So, yung candlestick psychology, nag-focus lang tayo sa candles. Sa under price action, mag-focus tayo sa patterns. Hindi na need yung patterns talaga na ascending triangle, bullish flag, bearish flag. Kasi hindi siya 100% reliable. Ang gusto kong makita nyo dito is kung paano basahin yung chart ng price action lang. So when you say price action, you don't actually need lines. Okay? Hindi mo na siya gagamitan ng support and resistance. Ang gagamitin mo sa kanya is yung candles tsaka yung kung paano mo siya babasahin. Let's say for example, ito. Favorite ko to eh. Babasahin ko sa inyo. Let's say itong structure na to. Is it bearish or bullish? Ito lang, focus kayo dito. Sige. Engage. Wala po. Yung lesson free lang po yan sa Telegram. More on teaching lang po. Nagpo. Bullish, bearish, bullish, bullish. Falling pendant po ba yan? Bear. Okay. Bearish, bear. Uy, ang dami niya sa TikTok ha. May liquidity. Bear, bear. Okay. Tapos, sa
Facebook walang sumagot. Concept. Okay. So, basahin lang natin yung chart. Usually, sa ganitong reaction, kung babasahin mo to, bear siya. Okay? Bearish or sideways siya. So, paano siya naging bear? Makikita nyo kasi yung laban ng buyer and seller. So, imagine, this is a group of seller. Sorry. And this is a group of buyer. And makikita nyo dito yung reaction ng price. That's why trend is your friend. Kasi binibigyan ka niya ng clue kung paano nyo tinitrade yung market. Mapapansin nyo, si seller nakaka-move downward sa base ng buyer. Okay? Next na baba niya dyan, tumapik siya dito. Naka-move forward si seller. Hindi na siya bumalik sa previous high. Next na baba niya dyan, andito na si seller. Naka-move downward pa si seller. Okay? Ngayon, tumapik ulit siya. Ngayon, anywhere between here, si market, pwede na siyang bumagsak. Kasi nakaka-move forward si seller. Okay? I hope nag-gets yung meaning ko. Nandito lang siya dati sa arrow na to, sa high. Naka-forward siya dito. Naka-forward siya dito. And anytime soon, pwede niyang butasin yung base ng buyer. Okay? Si buyer, na-maintain lang nila yung area. Hindi sila maka-move forward. So, si seller, nakaka-move forward. And anytime soon, pwede silang butasin. Galing mo talaga mag-explain. Meow. So, I hope clear. Okay? So, kaya concept yung gusto ko ipaintindi sa inyo dito. Para anytime, mabasa nyo siya. Pag nabutas na resistance, sir, pwede na mag-entry ng sell. Pag binutas na yung resistance, ito sa taas hindi na sell yung hahanapin mo. Buy na. Kasi nga binutas niya na yung taas. So, pwede mo pagamitin yung third higher high as POI. Yung third higher high, yan na yung previous. Diyan na kasi dapat yung, so, daming tanong sa TikTok. Ito kasi yung previous high, kung papasok ka dito, supposed to be dapat nandyan lang yung SL mo. Ganyan na yung entry mo, tas TP mo dyan. Ngayon kung papasok ka dito, nandyan yung SL mo sa second structure, tapos yung TP mo. Kung papasok ka dito, nandyan na yung SL mo, tas kumasweep niya yung ilalim. Kalma, isa-isa lang. Anong M candle ang basihan? Support pala. Yes, pag nabasag to yung support, pwede nang mag-sell. Actually, bago pa niya mabasag yung support, dapat may selling order ka na. By the way, wala magte-trade nito This is an example. So, pwede mo gamitin yung third higher low as POI. Yes, pwede. Support, lower low. Anong M candle lang ba? So, anong indicator po pwede gamitin dyan, sir? Later sa indicator tayo. Pero itong structure, itong confirmation na to, more on price action lang. So, in-explain ko sa inyo paano naglalaban yung buyer and seller. Okay? So, kung bubutas man si buyer pataas, ito yung lalabanan niya. Yung seller dito, yung seller dito, and yung seller dito. Samantalang si seller, kung bubutas siya sa baba, ang lalabanan lang niya, yung buyer lang dito. Nag-iisa lang. And anytime soon, bubutasin niya na yan. Okay? So, yan yung example ng price action patterns. Okay? Usually patterns yan, pero hindi ko na kayo binigyan ng patterns name kasi hindi niya naman kailangan yung name ng pattern. Ang kailangan niyo maintindihan yung structure ng candle. Same thing dito. Yan. Binababa ni seller. Nakaka-move forward siya.
Sorry. 1, tas baba ulit. 2, tas baba ulit. 3. Yan. Makikita nyo rin dito, pababa ng pababa. Parang spaghetti lang. Then, nag-continue na siya pababa. Sir, bakit po nag-pullback? Meron po bang tinamaan na supply? You mean eto ba? Bakit nag-pullback? Kasi base na to ng buyer. Strong support yan. And kung makikita mo, kung gusto mo rin mag-buy, dito ka lang din sa support. So, gets na. Gets ko na, galing mo mag-explain. Okay. So, I hope nagigets nyo talaga. Practice nyo lang yan. More on chart practice. So, how do you know na seller is in control? Isa pa sa price action. Pag tinaas ko to sa 1 week, yung itsura na yan. Hala. Sir, anong time frame po candle pattern? Depende sa kind of... Yes, depende po sa kind of trader. Kasi iba-iba kayong klaseng trader. May scalper, may day trader, may swing trader, may position trader. So, lahat to nag-work. Depende sa time frame nyo. And for sure, kahit ano yung gamitin mo dito, tatlo lang din naman gagawin ng market. Ma-take profit ka, ma-SL ka, or maiwan ka ng structure. Salamat sa ibayad. So, yan. How do you know if seller is in control? Nakita nyo itong mga hinighlight ko Ano napansin nyo? Puro, may mga green, di ba? May buyer. Pag nasa 1-day time frame tayo, pag nilipat ko to sa higher time frame, let's say 1 week, malilesen yung buyer dito. Okay? Mawawala yung buyer. So, try natin. 1 week. Okay? Ito na lang yung buyer dun sa, ito na lang yung color green, I mean, dun sa hinighlight ko. Ibig sabihin, nilalamon lang sila ng buong seller. Yun yung isa sa mga price action na top tier na pwede nyo tignan. Sa lower time frame, bullish ka doon kasi may nakikita kang green. Pero tignan mo dito sa higher time frame, nilalamon lang siya ng seller. Bakit? Malinaw yung mic ko. Ryzen. Maganda ba yung feedback? Ano daw? NewsJM. Oh, thank you. Pero may noise cancelling ba to? Hindi alam no? Clear. Ang galing, no? Sige. Dati labo pag earphone. Rinig pa yung noise. Broker ko, ano po Bitonex. Exchanger po yun pag crypto. Broker is for Forex. Anong Ryzen? Tinampon ko na yung box Mamaya, mini Ryzen lang to So, going back. So, I hope nakikita nyo to. Bukas tayo ng ibang bukas tayo ng ibang... Hindi, punta lang tayo sa 15 minutes. Ito, i-highlight ko to. Okay? Dito pa lang makikita mo na ay, yan, dito pa lang makikita mo na sobrang daming seller. Nakaka-move forward. So, seller yung lamang nito sa higher time frame. This is a bearish candle. Pag pumunta tayo sa higher time frame. Ryzen po ba or Razer? Ay, sorry. Razer. Ryzen. May Ryzen ba? Razer po pala. Sa broker sa Forex, I think Xness or Vantage or Owanda yung gamit sa Telegram. Forex or crypto, which is better? Depende po sa trader. For me, crypto. Pero kung gusto mas more regulated and for professional Forex, Razer to. Yes, may Bybit din po ako.
Yun na yung ni-recommend ko. So, yan. Lamang seller dito. Pag pumunta tayo sa 1 hour. Saan yun? Okay, lamang seller. Punta pa tayo sa 4 hours. Baka isang red candle lang yan. So, let's see. Yan. Okay? So, at least nababasa nyo kung ano yung majority. Kung sino yung group na lamang. Okay? So, that's it for price action. Nabitin ba kayo? Usually, yun lang naman yun. Kasi need mo lang intindihin yung price. So, let's say for example, magbibigay ako ng ibang scenario which is bullish naman. May TG po ba kayo? Yes po, nasa link, nasa bio, nakapin. Ano ba, nabubulok? Nasa bio ng TikTok yung link. Free yung Telegram, free din tong lesson na to. Nakapin yan sa Google tuloy, sa TG. Ano ba yan? Regular lang po ako. Hey Kenshi, maganda rin naman siya, pero siguro sa mga gumagamit. Welcome. So, going back. Let's say for example, this is resistance naman. Okay. Supposed to be, ang candle na dapat makita nyo dito, kung gusto nyo mag-bullish yung candle, is ganito. Okay? Dapat nakaka-move forward naman si buyer. Kung gusto nyo mag-bullish yung ganitong structure. And ngayon, sinasabi nyo, paano ka papasok dito? Yes, ascending. Paano ka papasok dito? Supposed to be that nakapasok ka na dyan bago pa siya mag-pump. Okay? So, yan yung pwede nyong i-predict. Pero pag nakapump na siya at hindi ka nakapasok, you can wait for retest here. Yung babalik siya dito for polarity, previous resistance, naging support, then pwede mo yun pasukin. Again, pag tumama to dito, i-apply mo yung confirmation mo. Ano ba nakikita mo? Bullish reaction or bearish reaction? Pag bearish reaction nakita mo dyan, hindi mo pwede i-proceed yung long mo kung bearish confirmation yung nakita mo dyan. May iwasan niyo yung liquidity grab pag obvious yung market. Let's say ito, obvious resistance and maraming mag-short dyan. Huwag nyo ilalagay yung stop loss nyo sa mga area na yan kasi majority ng trader gagawin yan. So yung stop loss nyo tatambak dyan sa taas, then sabay-sabay kayong may SL. Yes, same lang po ito sa stocks. Okay, so kung mapapansin nyo dito, ito yung resistance natin. Pero hindi yun ginawa ng market. So ito dapat yung gagawin niya kung gusto natin ng bullish. Isa lang to sobrang dami nito. Pero ang ginawa niya, bumabalik pa siya dito sa ilalim, yan. Tapos binabawasan niya yung nasa taas. Which is, for me, this is bearish. Last three. Pwede huminga. Saan po i-base yung potential reaction? Sa mga POI lang, kung saan mo siya nilagay. Kung saan ka nagte-trade. Ito yung mga, yan. Kung saan mo siya nilagay. Whether premium or discount, demand, support and resistance, lower or higher structure. So, tuloy. 3, 4, 5. Gets na? Wala nang question sa 1 is... Wait lang. Pwede mag-CR break. 7 p.m. na eh. Mag-CR break muna kayo. Balik kayo ng mga 7:05. Flips, yes. Miss Gail Paharil. Sige, CR break. Mag-KitKat muna kayo. Balik kayo ng mga 7:05. Wala nang alis. Make sure wala kayong question sa 1 and 2. Dapat yung question nyo tinatago,
tinatanong nyo agad para hindi na kayo minumulto. Yes, mas maganda maghanap sa higher time frame ng point of interest kasi mas mataas yung probability. Actually, meron. Pero, kaya ko naman to ituro. Pwede to i-replay. Yung recorded nito ma-upload sa YouTube. Yes, lahat ng confirmation pwede nyong gamitin sa kahit na anong time frame. Lahat ng time frame nilalagyan ng confirmation. Sana all may pa-heart. Thank you. Sing trader din ako eh. Coach, lahat ba ng confirmation dapat makita sa POI? Hindi mo need i-checklist tong 1 to 5. Pipili ka lang dito. It means pag wala kang, example yung number 1, wala kang nakitang confirmation. Wala kang trade. Pwede mo i-combine sa Fibonacci, pwedeng sa structure. Hindi lahat. Malilito ka. Sige, i-add ko kayo after nitong, sige, i-add ko kayo sa mobile. Tapos ipipin ko dun yung lesson. Coach, bakit yung iba nagli-limit sell or buy? Paano yung confirmation nun? Pag nagli-limit sell or buy sila, hindi na sila nag-aantay ng confirmation. May basic entry kasi. Let's say for example ganito. Sabi natin bullish ako dito. For example lang bullish ako dito. And hindi, sabi na lang dito sa ilalim. Bullish ako. Ang gagawin ko diyan, ililimit ko na siya. Hindi na ako mag-aantay ng confirmation. So if ever tapikin siya ng market, ongoing na agad yung trade. Tapos targeting ko to. Hindi na siya nagko-confirm. Usually gagawin mo to kung busy ka or gusto mo lang may setup ka. Antay mo lang siya matapik dyan, tapos kung mag-TP yung market, edi good. Hindi na sila nagko-confirm. Mga ilan lang sir dyan sa 5. Mga ilan lang confirmation dito na need mo? Siguro mga 5. Hindi, joke lang. Kahit 2. I'm from Philippines. CZ. Kahit 2. Pero kung yung confirmation mo, sabihin natin structure lang ng mapping number 3, tapos solid na solid. Hindi mo na kailangan yung iba. Ano lang yan? Dagdag confluence lang po. Yung GC nasa bio ng link. Nasa link ng bio. Nalilito. Pag sinabi pong basic entry, binibase lang po sa support and resistance. Yes, pwedeng sa support and resistance, pwedeng sa supply and demand, pwedeng sa order block. So, let's say, sabi natin order block dito. Basic entry, walang confirmation, sell agad. Ganyan. That's basic entry. Nakalimit, pwede mong iwan, walang confirmation. Nice Philippine friends. I am from Norway. Nice to meet you. Proper plotting ng fib. Siguro soon yun. Pero madali lang naman yung fib. So let's start. 7:06 na. Punta na tayo sa structure. Hey. May ano pa. May 3 pa. Kaya pa i-absorb. Sige. Para pag nilipat nyo to pag pinanood nyo to sa replay, busog-lusog kayo. Kayang-kaya.